Eto si Miss Jang Arciso. Sabi niya, may golden retriever ako now pero natitrigger allergic sa balahibo nila. Hindi pala hypoallergenic yung fur nila. Hindi po talaga hypoallergenic ang fur ng mga golden retrievers. Actually, wala namang 100% na allergic o hypoallergenic na aso. No, pero may mga ibang aso na considered hypoallergenic, no. Ito yung mga breeds na to, yung mga popular dito, no. Includes mga Schnauzer, miniature Schnauzer, or yung mga merong kaibigan ko si Sir Dennis Cruz, bumili siya ng giant Schnauzer ngayon. Yan, mga hypoallergenic yan. Mga poodles, so it could be toy poodle or yung mga standard poodles. Basta mga poodles and Bichon Frise. Ayan, yung mga Bichon Frise, yung mga toy dogs din yan. Tapos yung mga Chinese crested, yung mga Mexican hairless kasi wala silang ganong hair. Pero kasi kaya po natitrigger yung allergies sa mga dogs is because of the dander, no? Yung, alam niyo yun, yung balakubak. Pwede rin magkaroon ng balakubak yung mga hairless dogs. Kaya it's best kung gagamitan nyo ng moisturizer yan. Or kung ang pinanggagamit nyo ng panligo is Super Dog Soap. Kasi yung Super Dog Soap, hindi siya nakakatuyo ng balahibo. Meron kasi siyang coconut oil na base na hindi ko pinasaponify on 100%. Kaya naiiwan pa rin yung konting coconut oil. Oo, yung coconut oil sa Super Dog Soap natin, hindi yan yung mga industrial. Yan yung mga high grade, pinakamagagandang klaseng coconut oil ang pinalagay ko dyan sa Super Dog Soap natin. Kaya maganda yan. And isang consideration din, yung size ng dog. Yung Golden Retriever kasi hindi naman small dog yan. Kaya bigger the dog, mas maraming balahibong nasished yan. Diba? Medyo mahaba rin yung mga balahibo yan. Kaya mas mabilis sila mag-shed and kumakalat sa buong bahay. And hindi porke poodle yung aso mo or Bichon Frise yung aso mo ay hindi ka na mag-allergies. Kasi may mga dogs kasi kahit same breed, maaring allergic ka sa isang aso, doon naman sa isang Bichon Frise, hindi naman. Isang Bichon Frise, allergic ka kasi depende rin yun sa individual dog. Kasi yung mga proteins na napoproduce sa skin, depende yan doon sa DNA. So, bawat isang aso, may kanya-kanyang DNA yan. Baka allergic ka doon sa ilang proteins na napoproduce ng DNA noong isang aso, doon naman sa isang aso, hindi. So, maraming considerations yan. And also, yung hygiene sa bahay, it's very important, no? May mga machines na mabibili ng mga ionizers, may mga kinakapitan nila, may mga molecules silang pinapakita dun sa mga brochures nila na kinakapitan nila yung mga lumilipad na mga particles. Alam niyo ba kasi kahit tayo, no, kapag nakatayo lang tayo, lumalabas sa atin yung mga vapors galing sa balat natin. May mga kasama yung mga maliliit na particles natin, mga dust yan, kasama DNA natin. Kaya sa pagtitrain namin sa mga dogs, Manalo Canine for tracking or trailing, nahanap ng aso yung particular individual, no? Halimbawa, ako gusto mahanap, pero maaring kapareho ko rin yung DNA naman ng mga kapatid ko or parents ko. Pero pwede ako mahanap ng aso, ako lang, hindi niya hanapin yung mga kapatid ko or magulang ko or ang mga anak ko. Kasi iba yung DNA ko na napoproduce na lumalabas sa katawan ko. So ganyan yan. Are you still following? Medyo dami ko sinasabi, no? Pero pasensya na kayo, gusto ko lang mag-explain. Channel ko naman to. Pasensya na. Pero itong Golden Retrievers, hindi naman po talaga sila considered to be hypoallergenic. If you want to get an African Afghan Hound, yan, mga hypoallergenic yan. Pero itetest nyo rin. So, lagi rin dapat na ginugroom yung aso, brushin yung aso para hindi nagkakalat sa loob ng bahay, no? If you're going to do it yourself, use a face mask, gloves para hindi kumakalat sa inyo. Kasi kahit yung hindi lang yung dust, hindi lang yung dander, pati yung laway ng aso na ko-contaminate sa buong bahay, hindi naman maiwasan yan. Minsan padila-dila sila kung saan-saan. Pwedeng doon ka na allergy doon sa laway na naiiwan ng aso mo kung saan-saan. So maraming considerations kung gusto niyo talaga ng hypoallergenic na dog. Pero talagang may mga tao po kasi na very sensitive, hypersensitive sila sa DNA or sa proteins na lumalabas sa mga dogs. Kaya as much as possible, i-minimize mo na lang yung iyong exposure doon sa iyong pet. Ganun talaga, di ba? Ganun talaga. Meron talaga mga tao talaga na hindi talaga pwede sa
kagaya ng mga anak ko, no, sobrang hilig nila sa mga pets, pero yung anak kong si Miguel ay may allergies, o parang nagka-asthma siya pagka laging may pets, no. It lessened naman ngayon at lumalaki na siya, pero dati talagang malakas. Ngayon yung dalawa ko pong anak, si Gabriel naman parang nababarahan yung ilong niya kapag lagi nandiyan si Pepper, kaya hindi rin namin mailagay yung mga pets namin sa loob ng bahay because of that. Ganun din si Mrs. ko. Ako lang yata yung hindi allergic sa mga aso, kaya kahit katabi ako ng mga dogs all day, walang problema. So, pinagpala tayo.